Nagsimula ang pelikula sa isang napaka-tense na eksena kung saan ang isang veteranong sundalong Nazi na nagngangalang Heinrich ay hinahabol ng sarili niyang mga kasamahan. Kilala si Heinrich bilang magiting na sundalo ngunit ngayon ay itinuturing siyang traidor dahil sa pagtatangka niyang tumakas sa digmaan. Ang operasyon ay pinangunahan ni von Starnfeld, isang malupit na pinuno na gagawin ang lahat para mahuli si Heinrich. Hindi nagtagal ay sa wakas nahuli din nila si Heinrich pagkatapos nilitis nila siya sa harap ng kanyang mga kasama. Tanong ni von Starnfeld kung bakit niya tinalikuran ang hukbo ng Alemanya sa panahon ng digmaan, kaya tugon ni Heinrich na ang hukbo ng mga Nazis ay mga walang puso na pumapatay ng mga inosente, at hindi niya raw ito kayang tiisin kaya nagpasya siyang talikuran ang hukbo ng Alemanya. Dahil sa mga pahayag niyang ito ay sinintensyahan siyang bitayin sa isang punong kahoy. Direkta siyang binitay ng second in command ni von Starnfeld na nagngangalang Dorfler. Bago siya bawian ng buhay, namasdan ni Heinrich ang pigora ng kanyang asawa at anak na babae. Nagsimulang bumagal ang tibok ng kanyang puso nang bigla na lang sa kabutihang palad ay nasagip siya ng babaeng magsasaka na nagngangalang Elsa. Kasabay nito, si von Starnfeld at ang kanyang eskwadron ay pumasok sa isang bayan sa teritoryo ng Aleman. Sa wakas ay nagising na si Heinrich matapos mawalan ng malay ng ilang oras. Tinulungan siya ni Elsa at ng kanyang kapatid na may Down syndrome na si Paul na makabangon mula sa kanyang pinsala. Samantala, nakipagpulong si von Starnfeld sa alkalde ng bayan na si Robert at nagtanong tungkol sa bahay na pag-aari ng pamilyang Hudyo na Lowenstein. Sinabi ni Robert na pinalayas niya ang pamilya at sinunog ang kanilang bahay. Pagdating sa nasabing bahay, nagtanong si von Starnfeld tungkol sa mga kagamitan sa bahay. Sinabi ni Robert na kinuha ng mga taga-nayo ng lahat ng kagamitan ng pamilya, ngunit gayunpaman gusto pa rin ni von Starnfeld na maghukay sa nasirang bahay na tila mayroon siyang hinahanap na mahalagang bagay. Medyo naghinala si Robert. Siya at si Sonia ay tila may alam tungkol sa nasirang bahay. Samantala habang kumakain ng tanghalian si Heinrich kasama sina Elsa at Paul, tinanong niya ang dahilan kung bakit siya tinulungan ni Elsa, at walang pag-aalinlangang sinabi ni Elsa na kinasusuklaman niya ang mga Nazi na pumatay sa kanyang ama. Nang gabing iyon, huminto si von Starnfeld at kanyang eskwadron sa inn ni Robert upang magpahinga. Tila mas may kapangyarihan si von Starnfeld kaysa kay Robert kaya kumikilos siya ayon sa gusto niya. Pinagbawalan din niya ang mga sibilyan na pumasok sa inn dahil gagawin niyang pansamantalang base ang lugar. Kinabukasan, inutusan ni von Starnfeld ang kanyang mga sundalo na lansagin ang bahay ng pamilyang Lowenstein. Lumalabas na ang hinahanap niya pala ay ang mga ginto na pag-aari ng pamilya. Biglang sinabi sa kanya ni Dorfler na malapit nang dumating ang mga tropa ng Amerikano at Pranses sa Alemanya, at posibleng matalo sila ng mga kaaway dahil sa pagod sa paghahanap ng ginto. Iginigiit na dapat na muna silang magpahinga ngunit tila walang pakialam si von Starnfeld bagkus ay inutusan niya pa si Dorfler na maghanap ng ilang supply ng pagkain. Sa kabilang banda, kagigising lang ni Heinrich mula sa pagkakatulog at agad na nagpaalam kay Elsa. Nagpasalamat siya sa lahat ng kabaitan nito, ngunit sinabi ni Elsa na magpahinga pa siya ng ilang araw para magpalakas. Pero sinabi ni Heinrich na kailangan niyang mahanap ang kanyang anak na babae sa lalong madaling panahon. Ibinahagi niya na ang kanyang asawa at anak na babae ay biktima ng pagsabog ng bomba, ngunit sa kabutihang palad nakaligtas ang kanyang anak na babae. Matapos makinig sa paliwanag, hinayaan na siya ni Elsa umalis. Ngunit sa hindi inaasahan ay sakto namang dumating si Dorfler at kanyang eskwadron upang maghanap ng mga alagang hayop sa buong bayan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin ang mga manok ni Elsa. Hindi sang-ayon sa kanilang mga aksyon, sa wakas ay lumabas si Elsa na may dalang baril at pinagbantaan sila. Binalaan sila ni Elsa na huwag kunin lahat ng kanyang manok dahil kailangan din niya ang mga ito. Hinangaan ni Dorfler ang katapangan ni Elsa at nagpas siyang pumasok sa kanyang bahay. Sinabi sa kanya ni Elsa na kasama lamang niya ang kanyang kapatid, ngunit pinaghihinalaan siya ni Dorfler dahil may 3 tasa sa mesa. Nagtago pala si Heinrich sa atep. Binigyang diin ni Elsa na kasama lamang niya si Paul habang wala ang kanyang kasintahan. Biglang inagaw ni Dorfler ang kanyang pendant na ikinagalit niya at sinubukang bawiin. Mula sa atep, nakita ni Heinrich si Elsa na malapit ng gahasain ni Dorfler at dahil hindi niya magawang tiisin ito, agad niyang sinalakay ang grupo ni Dorfler. Sa kasamaang palad,
Nakatakas si Dorfler, ngunit kahit na ganoon, nagawa pa rin ni Heinrich patayin lahat ng kanyang sundalo sa loob lamang ng ilang minuto. Dahil sa pangyayari, kinailangan ni Heinrich na ilayo sina Elsa at Paul sa lugar na iyon dahil sa lalong madaling panahon, tiyak na iuulat sila ni Dorfler kay von Starnfeld. Habang ginagalugad ang kagubatan, biglang gustong bumalik ni Paul dahil kailangan niya raw gatasan ang kanyang alagang baka. Kaya ipinaliwanag ni Elsa na mamamatay sila kung uuwi sila. Sa kabilang banda, ginagamot si Dorfler sa inn, at syempre iniulat niya rin lahat ng nangyari sa bahay ni Elsa at buhay pa raw si Heinrich. Nais niyang balikan sila at determinadong patayin lalo na si Heinrich. Kasabay nito, nagpapahinga sila sa tabi ng campfire. Nagpasya silang tatlo na sumilong sa isang kuweba sa gilid ng bangin. Bago sila matulog, ibinahagi ni Heinrich kay Elsa na minsan lang niya nakita ang kanyang anak, noong ito ay ipinanganak pa lamang. Kaya natatakot siya na baka hindi siya makikilala ng kanyang anak, ngunit kinumbinsi siya ni Elsa na magiging maayos din ang lahat. Kinaumagahan, napagtanto ni Elsa na wala na si Paul. Nataranta sila at agad siyang hinanap. Gaya ng inaasahan nila, bumalik si Paul sa bahay para alagaan ang kanyang baka. Bilang resulta, nahuli siya ni Dorfler at ng kanyang mga tropa. Bukod doon, pinahirapan din siya upang aminin niya ang lokasyon ni Elsa at Heinrich. Pagkatapos nito, binaril din ni Dorfler ang paboritong baka ni Paul at sinunog pa ang kanilang bahay. Mula sa malayo, namataan ni Elsa ang kanyang kapatid na dinukot ni Dorfler at hysterical na sumisigaw. Samantala, hindi pa rin natagpuan ni von Starnfeld ang gintong pag-aari ng pamilyang Hudyo. Tinawagan niya si Robert at tinanong kung nasaan ang ginto, pero nagkunwaring walang alam si Robert. Naisip ni von Starnfeld na ang mga tao sa bayang ito ay hindi sapat na masunurin sa kanya, at dahil dyan, nagpasya siyang bitayin si Paul para magkaroon sila ng takot sa kanya. Sa kabilang banda, dumating na sina Heinrich at Elsa sa bayan at napansin doon ang maraming tao. Di nagtagal, tumutol ang isang pari kay von Starnfeld na patayin si Paul. Kaya inutos ni von Starnfeld kay Dorfler na turuan ng leksyon ang pari. Nais malaman ni Elsa kung ano ba ang nangyayari ngunit may dalawang sundalong dumaan na muntik na silang makita. Mabuti na lang itinago sila ng isang residente na nagngangalang Irmgard habang si Paul ay dinala sa tuktok ng kampana ng simbahan at papatayin na sana, ngunit bago iyon, kinutsa siya ng dalawang kawal at tinawag siyang tanga. Nairita siya at inatake silang dalawa. Ang isa sa kanila ay naitulak at nahulog mula sa tore habang ang isa naman ay binaril niya hanggang sa mamatay. Habang nagkakagulo, palihim na pumasok sa simbahan sina Heinrich at Elsa para iligtas si Paul, habang si Paul ay nawalan ng kontrol at nagsimulang bumaril sa mga tropa ng Nazi. Ngunit sa kasamaang palad, si Paul ay namatay matapos tamaan ng headshot ni von Starnfeld. Nang makita ni Elsa ang kanyang kapatid na puno ng dugo, hindi niya napigil ang umiyak ngunit wala na silang oras pa para magluksa dahil tiyak na mahahanap sila ni von Starnfeld. Sa labas ng simbahan, binantaan ni von Starnfeld si Robert at ang mga residente na babarilin niya bawat isa sa kanila kung walang magsasabi sa kanya kung nasaan ang ginto ng pamilyang Hudyo. Hindi napigil ni Elsa ang kanyang emosyon at sinimulang salakayin si von Starnfeld, pero nakakagulat dahil sa halip na patayin nila si Elsa ay kaagad na love at first sight si von Starnfeld sa kanya. Namataan ni Dorfler si Heinrich kaya hinabol nila agad siya. Buti na lang at may mga granada si Heinrich sa kanyang bag at pagkatapos naganap ang isang shootout sa bubong ng simbahan. Si Heinrich, na naubusan na ng mga bala, ay kinailangang mag-isip ng paraan para talunin si Dorfler at ang iba pa. Inakit niya ang Nazi sa sulok at inihagis ang granada pagkatapos ay tumalon mula doon upang makalayo. Sa kasamaang palad, si Heinrich ay hinarang ng ilang mga sundalo na nagbabantay sa ibaba. Gustuhin man niya o hindi, kailangan niyang mabilis na maalis ang mga ito. Pagkatapos ay hinarap niya si Dorfler sa isang matinding sagupaan. Nang malapit na niyang tapusin si Dorfler, biglang inatake ang bayan ng isang eroplano ng Amerikano. Ang pag-atake ay ginamit ni Heinrich upang makatakas at magtago sa bahay ni Irmgard dahil siya ay lubhang nasugatan at walang paraan upang labanan ang lahat ng puwersa ni Dorfler. Ginomot naman ni Irmgard ang kanyang mga sugat at pinayagan siyang manatili muna sa loob. Hindi nagtagal, dumating ang pari pagkatapos may libing si Paul.
Tinanong ni Heinrich kung nasaan si Elsa at kung ano ang layunin ni von Starnfeld dito sa kanilang bayan. Sinabi ng pari na si Elsa ay naaresto, at ang dahilan kung bakit narito ang mga Nazi squadron ay upang hanapin ang ginto na pag-aari ng pamilyang Hudyo na Lowenstein. Sa kabilang banda, palihim na pumunta si Robert sa basement para makipagkita sa dalawa niyang kaibigan. Dito inihayag na batid pala nilang tatlo ang lokasyon ng ginto, ngunit ngayon si Robert ay nagdesisyong sabihin na ito kay von Starnfeld dahil sa takot na patayin ni von Starnfeld ang kanyang anak, ngunit nang papaalis na siya, bigla siyang hinampas ng pala at nahulog sa lupa. Ang humampas sa kanya ay walang iba kundi si Sonia. Pagkatapos ay inutusan ni Sonia ang isa sa mga lalaki doon na tapusin si Robert gamit ang pala. Kasabay nito, si Elsa ay nasa silid ni von Starnfeld. Inimbitahan siya nitong magkaroon ng isang romantic dinner. Sinabi ni von Starnfeld na si Elsa ay halos kahawig ng kanyang dating kasintahan. Ngunit hindi niya raw ito napangasawa nang malaman niya na ang kanyang kasintahan ay isang Hudyo pala, kaya bilang resulta, binaril niya ito at pagkatapos itinago sa kanyang kaliwang mata ang singsing na ibinigay niya sa dating kasintahan. Lumuhad siya sa harap ni Elsa at isinuot ang singsing sa daliri nito. Samantala, ang pari at si Irmgard ay nagkukwento tungkol sa pamilyang Lowenstein. Sila lamang ang pamilyang Hudyo sa bayan, ngunit dahil si Hitler ay gumawa ng malawakang masaker sa mga Hudyo, ginawa rin ni Robert ang parehong bagay sa pamilyang Lowenstein na isang respetadong pamilya na hindi kailanman nakapinsala sa sinuman. Sa panahon ng kaguluhan, natagpuan ni Sonia at ng iba pa ang kanilang mga ginto. Pagkatapos ay itinago niya ito sa isang libingan. Samantala, nagpasya si Sonia na kunin na ang ginto sa puntod ngayong gabi. Ngunit nang kukunin na sana nila ang ginto, isang Biblia ang tumambad sa kanila sa kabaong, at sa hindi inaasahang pagkakataon, napagtanto nila na ang ginto pala ay kinuha ng pari at nakatago ito ngayon sa simbahan. Hinimok ni Heinrich ang pari na ibigay ang ginto kay von Starnfeld bilang kapalit ni Elsa. Sa kabilang banda, planong tumakas ni Elsa habang natutulog si von Starnfeld. Pagkatapos ay napansin niya ang singsing sa daliri ni von Starnfeld. Sinuri niya ang singsing at natuklasan ng isang tableta sa loob nito. Biglang nagising si von Starnfeld nang mailabas na niya ang tableta. Agad namang nagkunwari si Elsa na inaakit siya at humingi ng halik. Paraan niya pala ito upang mailagay ang tableta sa bibig ni von Starnfeld. Lumalabas na isa pala itong cyanide pill na humantong sa pagkamatay ni von Starnfeld. Sa kabilang banda, nahanap ni Sonia at ng iba pa ang pari at inatake nila siya gamit ang pala. Kasabay nito, naghagi si Heinrich ng isang bukol ng ginto sa inn upang pukawin si Dorfler palabas. Sinabi ni Heinrich na ibibigay niya ang lahat ng ginto kapalit ng paglaya ni Elsa. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Elsa, ngunit laking gulat niya nang matagpo ang patay na si von Starnfeld at wala na rin si Elsa. Ang sitwasyong ito ay ginamit ni Dorfler upang pamunuan ang mga tropa. Pagkatapos ay sinubukan niyang linlangin si Heinrich sa pamamagitan ng paggamit sa asawa ni Robert upang magpanggap na si Elsa. Ang tunog ng pagsabog ay narinig ni Elsa, nakararating lang sa bahay ni Irmgard. Napagtanto niya na nagkasalisihan pala sila ni Heinrich. Gusto niyang tulungan si Heinrich ngunit wala siyang dalang armas. Kaya ipinakita ni Irmgard ang kanyang koleksyon ng mga baril na madalas niyang ginagamit sa pangangaso. Sa kabilang banda, ang pari ay iniinteroga ni Sonia, ngunit hindi ito nagpatinag kahit na maraming beses na siyang binugbog. Katulad ng pari, si Heinrich ay tinanong din ni Dorfler. Sinalinan pa siya ng dugo mula mismo kay Dorfler para hindi siya mamatay bago sabihin ang lokasyon ng ginto. Kinaumagahan, dinala ng pari si Sonia sa simbahan para kunin dito ang ginto. Planong patayin ni Sonia ang pari pagkatapos niyang makuha ang ginto. Hindi nagtagal, sa wakas ay natagpuan na nila ang ginto, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, naglagay pala ang pari ng isang booby trap na may granada at nagawang patayin ang mga tauhan ni Sonia. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok si Dorfler at kanyang eskwadron sa simbahan. Laking gulat niya nang makita ang magulo nitong kalagayan at makikita rin ang nagkalat na mga ginto. Pinatay ni Dorfler ang pari upang wala nang makapigil sa kanya. Pagkatapos noon, hiniling ni Dorfler sa kanyang mga tropa na kunin na lahat ng ginto at umalis na, ngunit sa labas ng simbahan, nakahanda na pala si Elsa na may hawak na RPG. Pagkatapos ay pinaputok niya ito sa tuktok ng simbahan kung saan nagsanhi ito upang ang pasukan ng simbahan ay maharang ng gumuhong pader. Pagkatapos sinimula ni Irmgard patayin ang mga tropa ni Dorfler.
Nang mapansin ang katawan ng pari, si Ermgard ay nagwala sa galit kung saan nagawa pa niyang saksakin si Dorfler, ngunit sa kasamaang palad, nang tatapusin na niya si Dorfler, bigla siyang binaril sa ulo ng kasamahan ni Dorfler. Pagkasaksi nito ay nagdulot ng matinding galit ni Elsa at agad niyang tinapos ang natitirang sundalo ni Dorfler, habang si Heinrich ay nahihirapan pa ring tumayo. Sa kasamaang palad, si Dorfler ay nagawa pa ring bumangon kahit nagtamo na siya ng saksak. Pagkatapos ay hinampan niya si Elsa at sinakal niya ito ng walang awa. Mabuti na lang kahit papano nakabangon pa rin si Heinrich at binugbog si Dorfler hanggang sa mamatay. Paglabas ng dalawa, buhay pa pala ang isa sa mga tropang Nazi. Nakita niya ang mga nagkalat na ginto at sinubok ang kunin ang lahat ng iyon. Pero hindi niya alam na buhay pa pala si Sonia at binaril siya. Kinuha ni Sonia lahat ng ginto at tumakas mula sa bayan, ngunit hindi rin nagtagal ng pasabugan ng mga Amerikanong sundalong kararating lang sa bayan ang kanyang sinasakyan at pinalipad siya mula sa pagsabog hanggang sa kanyang kamatayan. Sa pagtatapos ng pelikula, inanyayahan ni Heinrich si Elsa na pumunta sa lungsod ng Hagen upang makilala ang kanyang anak na babae. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay nakita na rin niya ang kanyang anak.